Yan din ho ba ang sagot ninyo sa hamon ni former Congressman Mike Defensor na doon sa mga nagsasabi daw na kasinungalingan ang kanilang sinabi ay itest daw ang kanilang mga claims under oath sa isang bukas at formal investigation? Yan, oh. Nagsabi na nga si Atty. Baligod, nagkamali sila kay Congresswoman De Lima. Hindi, magpatawag kayo ng hearing para wala tayong paraming cheche-bureche. Interview ho nitong si Auntie Claire dyan sa Billionaire News Channel ang ating papasadahan dito sa video na to at ang hamon nitong si Senator Mike Defensor doon sa mga nagsasabi na hindi totoo ang sinasabi ng mga ex-Marines na kung saan isinalaysay nila na marami dyan sa House of Representatives, Senado at mga malapit kay Marcos Jr. ang involved dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. At ang pasadaan na rin ho natin itong si Eduardo Año. Ano bang iniiyak mo, Eduardo Año? Pambihira ka nung una, nung nag-group effort kayo ito kasi nasa shadow lang tong si Año. Ang problema, yung maleta, yung mga testimonya, yung affidavit, yung video, hindi nagsisinungaling. Kahit ano pang sabihin mo, Anyo, marami kang dapat na ipaliwanag sa sambayan ng Pilipinas. Anyway, kung bago lang ako sa PH Updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pasadano muna natin na mabilisan itong nakita nating video nitong si Stella Kimbo. AI lang naman ho ito, pero balita natin, yarin lamang na nag-deactivate daw ho siya ng kanyang social media account niya. Pasadano ho natin, ito hong napakasaya na si pangalan ito, Stella Kimbo. Ito mga kababayan, ito siya noong 19th Congress. Ito si Stella noong 19th Congress. Yan si Stella, di ba? Oh, yan si Stella, Saya pa ni Stella, Pagkausapang maleta, naku, number 1 niya si Stella. Wala na. Madam, wala nang aura-aura ngayon sa social media, no? Yan ang problema pagkagaling sa nakawang yaman mo. Hindi ko sinasabing si Stella. I mean, kahit sino naman, di ba? Kung galing sa yakong yaman mo, mahirap mong i-flex yan. Kasi mapupuna ka ng sambayan ng Pilipino. Wala tayong pinapatungkulan, ha? Ang sigurado natin dito, itong si Stella, nag-deactivate na ng kanyang mga social media accounts. Ano ba sabi nitong si Anyo? Pasadano natin na mabilisan. Ika nga, medyo nabisi ko tayo kanina kaya hindi natin napasadaan itong mga maiinit na balita na to. Kung sino man yung nagsabi noon, sisiguruduhin ko kakasuhan at makukulong siya. Aba naman, Eduardo Año. Yan ang problema. Pag dati ka sa military, akala mo lahat ng sabihin mo, may kredibilidad pa. Siguro nung panahon ni Tatay Digong, pagka sinabi mo yan, may maniniwala sa'yo. Pero ngayong mga panahon na to, marami kang kailangang ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Hindi kita pinaparatangan ng kung ano pa man dito, Eduardo Año. Sigurado ko dito, nag-group effort kayo ni John Vic Remulla, Boying Remulla, Marcos Jr., Nicolas Torre, at ikaw. Eduardo Año, yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Nako, kung inaakala mo na nakalimutan namin ang pangalan mo, ang pagkakakabit ng iyong pangalan doon sa napakalaking katrantaduhan na ginawa sa bansa natin sa nakalipas na ilang siglo, hindi namin makakalimutan yung group effort nyo ng mga Remulla. I won't allow anyone to smear my reputation that I have protected for many years. Pambihira ka, Eduardo Año. Yan ang sinasabi ko. Meron pa ba? Ang tanong, meron pa bang reputasyon? Meron pa bang reputasyon kang natitira? Doon sa ginawa mo na yon dito doon sa ginawa nyo, doon sa group effort nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sigurado dito, base sa mga Marines, di umano, nagpalabas ng 2 milyong dolyar para ipang asikaso doon sa mga investigador ng ICC. Marami doon sa karamihan ng mga perang ginamit para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ura-urada mapadala sa Daig Netherlands. Base rin ito sa testimonya ng mga magigiting na Marines. Galing sa mga maanumalyang flood control project. Ngayon kung napaparatangan ka doon sa ginawa niyong group effort na di umano,
Di umano, Eduardo Anyo, ha, hindi ako nagpapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga, pinag-uusapan lang natin kung ano sinalaysay ng Marines. Gusto pa rin natin marinig kung ano sasabihin ni Eduardo Anyo dyan, pero ang atin nung sigurado dito, kung ang pinagyayabang nitong si Eduardo Anyo, prinsipyo o dignidad o yung kanyang reputasyon na pinangalagaan siya napakahabang panahon, doon sa punto na pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands at nasangkot ang pangalan mo doon, yung reputasyon na inayabang mo, matagal nang nawala yun. O lipat na ho tayo. Tapos na ho tayo kay Eduardo Anyo. Eduardo, akala mo, ang problema kasi akala ho nila pagka medyo nanahimik na sitwasyon, di ba? Ika nga medyo kumalma na sitwasyon, makakalimutan na nasambay ng Pilipino. Yung kabalbalang ginawa nila, hindi na makakalimutan yan. No, dito tayo. I challenge all those who accuse the brave 18 ex-Marine and soldiers of lying to face them and call for a formal public hearing. Test the claims under oath. Nako, yari. Anti-clear. Meron nga hamon itong si Senator Mike Defensor. Meron siyang hamon. Merong hamon itong si Sen Mike. Magpatawag kayo ng formal investigation para magkaalaman tayo. Diba? Hindi yung dito kasi sa interview ni Auntie Claire na to, kanyang isasalaysay na talagang napaka-sketchy yung paglabas ng mga ex-Marines. Yung wala katotohanan, ika nga, fabricated lies, kung ano-anong kabalbalan na sasabihin ni Auntie Claire dyan sa interview niya, dyan sa Pili namin channel. Wala na akong patumping-tumping to kasi ang hamon na yan para kay Ping Lacson at para dito kay Auntie Claire. Kung talagang seryoso sila na pinanindigan nila o naniniwala sila na pawang kasinungalingan na sinasabi ng ating mga magigiting na 18 ex-Marines, dapat magpatawag kayo ng formal hearing. Ipatawag nyo, i-contempt nyo yung mga yan kung sakaling nagsisinungaling sila. Kasi none other than President Bongbong Marcos ang nasisiraan dito sa issue na to. Kaya kung ako sa iyo, Ping Lacson, dahil yari lamang boss mo si Marcos Jr., magpatawag ka ng hearing. Ora-orada. Kailangan yan. Di ba? Para magkaalaman na. Tayo dito kumpiyansa na dapat talaga magpatawag ng hearing yan si Pinky Lacson. Or make na ho tayo dito kay Auntie Claire. Dito na ho tayo kay Auntie Claire. Ano ito? Kumbaga balagbago ito. Lahat ng mga punto de vista ni Auntie Claire dito, sasagutin ho natin ng punto por punto. Okay? Jay! Good evening, ma'am, and thank you for joining us. Yes, good evening, Willard. And Si Willard, gusto ko yung mga punto de vista niya doon sa pagbabalik ng ICC. Kasi alam niyo sabi ni Willard, doon sa arbitral ruling, binibida natin. Tapos sa ICC, titiklop tayo. Dapat bumalik tayo. Palakpakan natin yung argumento ni Willard. Willard, yung arbitral ruling, kumbaga, kailangan yon dahil ang pinag-uusapan natin, bansa sa bansa. Okay? Yung arbitral ruling at ang pagsali sa ICC, dalawang magkaibang bagay yan. Huwag mong pag-imekos-mekos yan. Magmumukha ka si Raulo. Okay, Willard? Sa mga susunod na video, doon natin papasadahan yan. Yung arbitral ruling at ang pagsali sa ICC, dalawang magkaibang bagay. Okay? Dalawang magkaibang. Kung tayo tatanungin, sasali tayo sa ICC, hard no. Developing country tayo. Kung kada kibot natin, binabantaan tayo nitong mga puting siraulo na to, walang mangyayari sa Pilipinas. Yan ang tandaan nyo. Ngayon si Willard, kung gusto niya maging tagaday, puta ka na doon, Willard. Di ka na kailangan dito. good evening to all our viewers watching your show today. Let me begin by asking you, were you still shocked at all by the press conference of these 18 alleged ex-Marines? Never at all. Never at all. If Right. we can trace the people behind this. Alam naman kasi nila Di ba, Auntie Claire, alam nyo naman na yung mga naging tauhan nitong si Zaldico, puro mga ex-Marines. Di ba? Alam nyo naman yan, alam nyo yan. Kaya kung sakaling may PPO, malamang sa malamang napagandaan nyo rin yan. They keep on doing that. They keep on making up stories.
So I will only be talking about the presidents. I will not be talking about anything else. I will only be talking about the president's alleged role in these statements that made by the ex-men, or rather ex-Marines. Okay? So, Yan, kakanood mo ng cartoons. Diba? Ito talaga si Auntie Claire. Oo. Minsan gusto kong paniwalaan to si Auntie Claire. Kagaya na lamang ho nito, diba? Imbis na ex-marines, ex-men yung ibinibida niya sa akin. we Siya yung know binibida that niya sa atin. they keep on doing that. They keep on attacking the president. For what reason? We can see now that it seems that Mike Defensor even revealed himself to be part of this. So, Mike Defensor has been talking about the plans of removing the president from the position to grab the power from the president and to install the vice president. Kasuhan nyo. Hindi pwedeng ganyan, anak ng toko. Di ba, sasabihin nyo na etong si Mike Defensor nag-iingay sa pagtatanggal dito kay Marcos Jr. Ang panawagan na mag-resign si Marcos Jr., walang problema yon. Di ba? Kung nasasangkot ka nga naman sa napakalaking skandalo na nangyari sa under your watch, sa ilalim ng pamumuno nitong si Marcos Jr., pambira, by all means, kasuhan nyo si Kong Mike Defensor. Huwag yung tipong sasabihin nyo dahil yan sa gusto nilang maupo si BP Sara. Kaya pinapababa dahil nga merong problema. Kargado ang iyong amo, Auntie Claire. Huwag yung imekos-mekos. Yan ang problema sa'yo. Kahit na gusto ka ng paniwalaan ng ating mga kababayan, napipigil. Puro kasinungaling ang sinasabi mo The presidency, even before the end of 2028. So, we're not shocked at all. Oo. Ma'am, you used the word they. So, aside from former Congressman and Secretary Mike Defensor, who else would be behind this? Well, it is up to you, Willard. Let's us practice our skills as an investigative reporter. Is he the same operator that you referred to during today's press conference, ma'am? Or is it another person? No, I was prepared that fetch. The 18 ex-Marines, actually, 4 of them are not part of the Marines. 4 of them are not part of the Marines. So, well, you can ask Mike Defensor, who is the owner of that vehicle that fetched these people after the press briefing or press con. Oh. And what does the palace plan to do about this information, ma'am? Again. What does the palace plan to do on this information, ma'am, that you received? We will just keep on monitoring, but I believe NBI director already made a statement Kasuhan nyo. and that he will be running after the fake news peddlers or those people spreading fake news, especially if it will affect the government and the institution. Ano na tayo? Martial na, diktador na, wala nang freedom of speech. Kasi ang problema, pagka nagsalita kami, sinagot namin yung mga punto de vista nyo dyan sa Malacanang. Ang problema, detractors ka na, yung tipong gusto mo nang pabagsakin ng admin. Hindi! Gawin ni Marcos Jr. ang tama, susuportahan natin siya. Yan ang hamon ko. Gawin ni Marcos Jr. ang tama. Kaso wala na Hindi na niya magagawa ang tama. Bakit? Malalim ho siya dito sa mga korupsyon na issue sa ating bansa. Pinsan niya at siya. Yung itinalaga niyang appropriation chairperson, hindi pwedeng hindi alam ni Marcos Jr. Boss, si Saldico ang approve natin Okay, wala problema. Merong go signal yan ni Marcos Jr. Ang pagkakatalaga kay Swansing bilang kapalit nitong si Saldico, sa tingin niyo ho ba? Si Bojidi ang nagtalaga doon. Sandro Marcos. O kanino kumpas? Sa Malacanang. Sa pagkakatalaga kay Bojidi, sino may gusto dyan? Pagtatanggal kay Marcos Jr. Malacanang, Marcos Jr. Tapos ngayon nagkakahindot-hindot, wala kayong kasalanan? Malalim ang presidente dito sa issue na to. Kaya ang pinaka-the best na gawin ni Auntie Claire, paratangan ng kung ano-ano yung mga nagsasalita, kaugnay sa mga kababuyan ng administrasyon nitong si Bangag. The Office of the Ombudsman, ma'am, has received their joint affidavit, but the Office of the Ombudsman saying that it has yet to proceed with formal proceedings because the affidavit is not equivalent to a verified complaint. Do you think the allegations deserve to be investigated by any body? Well,
putting up some issues, raising up some issues. They should be investigated in a way so that the investigating body could also determine if they are just telling falsehoods. So they can be investigated just to tell to our kababayan, to our fellow Filipinos. But Mag-hearing they are kayo. just making up stories. Remember, Attorney, I would like to mention this. Attorney Baligot, I think already admitted that they included the name of Congressman De Lima, but it's not true. So there was just a mistake. So kung may mali na sila, sa lahat ng tao pwede nang ilalagay nila dyan. Medyo nabisto lang sila dito kasi obvious. Obvious. May utos na ho ba, ma'am, ang Pangulo tungkol dito sa Department of Justice at sa NBI? Wala. What I have said is that it is the mandate of the NBI, even the PNP, and also the DOJ to investigate those people spreading fake news, especially it will affect the government Hirap, and the no? institution. Hirap, no? Lahat ng nagbubulgar ng katrantaduhan sa administrasyon na to, imbis na pakinggan, no? Di ba? Imbestigahan. Bakit? Nasasangkot ang administrasyon. Yun ang problema doon. Pero kung hindi nakakaladkad ang pangalan ni Marcos Jr. dito at ang nakakaladkad ang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak ng toko, mabilis pa sa alas 4, imbestigahan kagad yan. Hearing si Ping Lacson kagad yan. Pero ang problema, pangalan ni Marcos Jr. ang ika nga nakataya, siya ang bangka dito sa isa na to. Di ba? Siya ang bangka. Ngayon, itong mga tumataya sa kanya, kagaya ni Ping Lacson, itong si Stella Kimbo, itong si Auntie Claire, sila ho yung tumataya kay Marcos Jr. Tayo naman, tumataya tayo para sa susunod na henerasyon. Yun ho ang tinatayaan natin dito. Hindi ho yung kumbaga yung mga Duterte, sila ho yung magbibigay katuparan doon sa tinatayaan natin na yun. Pero itong mga walang yang to, tinatayaan ho ng mga yan, kaperahan. Yan ang kitinatayaan ng mga yan. What do you think, ma'am, and can you please elaborate on what you think is their motive? Senator Antonio Trillanes saying that the motive and the end goal could be for the ICC. Seryoso, Willard? Ang gagamitin mong ang gagamitin mong pang reference, Trilileng, yung asong kalye, yung asong tahol ng tahol? Seryoso? Hindi mo pwedeng yung medyo merong kredibilidad, di pwedeng Ping Lacson, ganon. Seryoso, asong kanal, ganon. To have a mistrial, especially since these men claim to have distributed money intended for the investigators over at the International Criminal Court. But I also heard, Willard, that Attorney Baligod denied knowing anything if money was really distributed or given to the members of the ICC. What I've heard is that they just gave money to Senator Trillanes, which was already denied by Senator Trillanes. So with regard to the integrity of ICC, well, I do not really want to comment on that because what I am here for is for the president to deny all the allegations against him, but that the timing of ruining the integrity of ICC is very timely. The timing speaks for itself. Especially since the press conference was held, as the confirmation of charges hearing was underway at The Hague. Mm-hmm. Yes. Third day na. So, if they have this information even before, they should have revealed that or divulged that prior to this. But the timing really will speak for itself. May intelligence ho ba, ma'am, ang palasyo kung ano ang susunod na hakbang ng grupo na ito? May batch 2 daw supposedly na mga allegations? Whatever it is, if they are just making up stories, it would be impossible for them to prove anything. So mahirap kasi malalaman din naman natin if they are just making up stories, if they are just making fake pieces of evidence. Mga documents, mga pictures, ang bilis malaman kung lahat yan ay fake. At sabi nga natin, even during the press con, there is this observation that whenever one witness or
one of the ex-Marines will be asked if they are not, if that person does not know the answer, he will just pass the mic. Diba parang, wow, hindi ko to alam. Ikaw na. O, ikaw na. O siyempre, baka yung isang ex-marines na yun, nagdi-deliver lang yun sa Aguado residence. So yung isang marines na yun, hindi naman siya nag-deliver sa Ilocos Norte. Siyempre, kung sino yung may alam doon sa partikular na pangyayari, hindi naman pwedeng alam mo lahat. Kaya nga madami yan dahil iba-iba din i-deliveran. Di ba? Ganun talaga yun. O alimbawa ako, nag-deliver ako doon sa Tamarind Street. O kunyari, Marines ako, sa Tamarind Street ako, doon ako tinalaga na yun ang ruta ko. Tapos yung kasama ko, nagdi-deliver naman siya sa Ilocos Norte, Paway. O, alam ko yung pagdi-deliver niya, ang ruta ko sa Forbes Park ako. Ganun talaga, ante. Parang iba-iba yung assigned na issue sa kanila. Sa pagdialam ng isa, yung isa naman. So, sabi nga natin, if we would like to scrutinize the demeanor of these people, we can say that they're not telling the truth. Yan din ho ba ang sagot ninyo sa hamon ni former Congressman Mike Defensor na doon sa mga nagsasabi daw na kasinungalingan ang kanilang sinabi ay itest daw ang kanilang mga claims under oath sa isang bukas at formal investigation? Yan, oh. Nagsabi na nga si Atty. Baligod, nagkamali sila kay Congresswoman De Lima. Hindi, magpatawag kayo ng hearing para wala tayong paraming cheche-bureche. Di ba, ang problema dito, banat kayo ng banat na ganyan, patawag kayo ng hearing. Pagkapatawag nyo ng hearing, doon tayo magkaalaman. Ngayon, kung palang kasinungalingan na sinasabi nitong si Atty. Baligod at nitong nitong ex-Marines, contempt natin. Di ba? Wala maraming cheche-bureche, contempt na natin. Anak ng toko, wala nang maraming usapan. Diretso na tayo sa pagkukontempt, di ba? Hindi pa ba yon? Paninirang puri, hindi ba yun fake news? Isa pa lang yon. So, hinahamon natin, si Mike Defensor, paano to? Yung ginawa niyong kwento laban kay De Lima. O di ba nakakahiya na yon? Isa pa lang yan. We'll just take a short break. We'll continue. Ano po ang assessment ninyo sa takbo ng confirmation of charges hearing? Napakinggan na po natin ang prosekusyon at nagsimula na ang depensa. Tingin niyo ho ba ay mako-confirm ang charges at mauuwi ito sa full-blown trial? Ang hirap magsalita, Willard, no? Kasi hindi naman tayo yung judges doon, no? Pero if you will make a summary of this, ngayon, yung kay Atty. Kaufman, ako from my own point of view as a lawyer, ang ginagawa lang ngayon ni Atty. Kaufman as far as what he said, no? And what I've heard, ginigiba niya lang, no? Dinigiba niya lang yung mga sinabi ng prosecution. Wala pa tayong nakikitang ebidensya sa kanya maliban doon sa mismong mga sinabi ng prosecution. Hindi ito tama. One example, Willard, sinabi niya na ang arrest, or rather, the word neutralize, it means arrest. It doesn't mean automatically to kill. Diba? They will only be parang forced to kill somebody, to kill the suspect, if they resisted. The suspect, if he resisted, and maybe he used force. So as part of self-defense, papatayin niya. So yun yung isa sa mga nakita natin, kung ginigiba niya lang. Pero to the point na sasabihin niya, hindi nangyari yung patayan kay Mayor Espinosa, that former President Duterte was not involved in the killing of the Parahinog. Di ko pa siya nadidinig. Basta more on the ginigiba niya lang muna yung mga sinabi ng prosecution. As far as the prosecution naman is concerned, nakikita natin kasi meron silang hawak na ebidensya. May hawak sila kasing mga witnesses na magpapatunay na may totoong patayan. Witnesses na masasabing yung pagbarel ay close range. Hindi really for a self-defense. Parang when you say ang tama ng barel is close range, parang hindi siya masasabi na self-defense. Bakit tama ulo? Parang may mga gano'n. So, tingnan lang natin. I cannot make any judgment on that.
It depends upon the judges ng ICC. Needless to say, ma'am, as a Palace Press Officer, you are part of the President's communications team. Let me get your insights on this. Gaano kabigat na gamiting ebidensya ang pananalita ng isang Pangulo? Dahil dun po tumutungo ang argumento ng prosekusyon at tinitibag naman ng depensa. Yes. Kasi sa trial, ang admission, voluntary admission, nagagamit yan sa korte. Kasi voluntary yun eh. Wala ka naman sa custodial investigation. So pag ginawa mo yan, magagamit siya sa'yo. Pero yung tao na nakapakinig doon, he should be at least cross-examined. Diba? I-verify yan, i-vet yan. Ang medyo nakikita ko yung punto rito, nitong si Kaufman, no, sinabi niya na you cannot correlate the mere speeches kasi pwede siyang political hyperbole, exaggeration lang para ikaw ay naman pakatakutan. So dapat i-connect talaga ng prosecution itong speeches doon sa patayan. Let's say, itong 32, ito I think na-connect nila to. 32 deaths in Bulacan. Meron talaga nangyari under the leadership of Karamat. General, I forgot kung anong rank niya. Karamat, it was in the news, it's part of the news, 32 deaths in one day in Bulacan. And it was even commended by the President. So, dapat matanong dito, ano ginawa mo? Pumatay ng 32. Nasampan ba ito ng kaso o asing wala lang? Kasi, even you are in an operation, police operation, kapag ikaw ay pumatay and your defense is just self-defense, cases should still be filed against these police officers. And then, they will just have to take that used as the defense na we were forced to fight because ang buhay namin yung nakataya. So we were forced to fight and we were compelled to kill the suspect or suspects. So pero ganun 32 ito, and then after that the president commended the works of Karamat, and then he even said na sana 32 per day. 'Di ba? So medyo na-connect 'yon. And tingin ko baka mahirapan si Kaufman. For me, my analysis, yung mga statements ni dating Pangulong Duterte which were made under oath before the House of Representatives and before the Senate. Kasi under oath yun eh. Hindi mo pwede sabihin hyperbole lang yun. Or exaggeration yun. So, before the investigating bodies like the Senate, like the Congress, in aid of legislations, it's Hindi, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga, alam na niya noong kinakausap siya sa Senado, alam na niya na talagang kino-corner siya, alam na niya na yung pagsasagawa ng hearing sa Senado, di ba, nag-umpisa yan sa House of Representatives. Ngayon, tayo mga taga-suporta niya, medyo ika nga hindi tayo komportable pa. Parang hindi nag-iimbestiga sa Senado. Dapat pag nagsalita doon si Tatay Digong, ginagank siya doon, talagang pinagtutulong-tulungan siya. Dapat sana marinig naman natin sa Senado. Ayun na nga, nagsalita sa Senado si Tatay Digong at yung kanyang, siyempre kilala niyo naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabulaklak talaga ang bibig niya. Makulay ang kanyang bibig, di ba? Normal Duterte, niya yun, trademark niya yun eh. Kumbaga pagka hindi niya pinakita yun, hindi niya sinabi yung mga dapat niya sabihin, hindi yun yung Duterteng kilala natin. Kumbaga yung doon siya minahal eh. Yun ang dahilan kung bakit natin siya sinusundan. Doon sa kanyang mga hyperbole, yung sa kanyang mga exaggeration, yung kanyang patawa. Diba? Medyo, kumbaga, dalawa, hanggang 10. Yung may exaggerate. Pero alam natin, tayong mga taga-suporta niya, yun ang paraan niya para lalong matakot yung mga siraulong kawatan, di ba? Yun. Pero yung mga galit sa kanya, kagaya namang si Trililing, yung ibang mga senador sa Senado, yung mga salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa hearing, imbis na alam naman nila na nagpapatawa. Meron DDS, si Bato DDS siya, di ba? Ganon siya eh. Yung, alam natin under oath. Ano ba naman yung kwenta ng under oath na yan? Ang daming ang daming nagpupunta dyan, nagsisinungaling. Yung si alias rin under oath. Under oath siya. O anong ginawa niya? Nagkalit ulit, binayaran pala. Anong kwenta ng under oath na yun?
Ngayon, ibibida nyo sa atin na under oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya lahat ng sinabi niya, puro totoo. Paano yung mga nagsinungaling sa Senado? Ito si Tatay Digong, alam naman natin na hyperbole yung mga banat niya. Alam naman natin na talagang mayroong kontrang exaggeration. Mantakin mo, karap mo si Bato. Alam niya pa, bargas-bargas, siga-siga si Tatay Digong. Yeah, si Bato, DDS yan. Pero nalinaw na wala naman talaga DDS. Kahit tayo, dito sa PH Update, naniniwala tayo na walang DDS sa Davao. Yung mga tao sa Davao, sila mismo tumatrabaho doon sa mga siraulong dumadayo doon para gumawa ng kalokohan. Bakit natin alam? Yun na sinabi sa atin ng mga mamamayan doon. Sir, alam niyo ba wala naman talagang DDS? Alam niyo sinong DDS? Yung mga Davaoenyo nagmamahal sa Davao. Kami mismo, pagka merong nag-hold up dyan, merong nag-akyat bahay dyan, kukuyugin namin. Bakit? Kung gusto nilang gumawa ng kalokohan, huwag dito. Masaya kami dito, tahimik kami dito. Pinapangalagaan namin yung katahimikan na ibinigay sa amin ni Digong. Ganon ho yung mga mindset ng mga Davaoenyo. Ngayon, itong mga siraulong human rights. Imbis na, di ba? Imbis na appreciate na lang nila na yung isang Rodrigo Duterte na ang kilala ang isang Davao bilang napakagulong lugar. Di ba? Wild Wild West ka, tawag dyan. Diba? Wild Wild West yung Pilipinas yan. Talagang gano'n na lang. Hindi mo gano'n ang banatan doon. At ang kwento sa akin, Sir, alam niyo ho ba yung dinaanan natin? Galing kaming airport eh. Sir, alam niyo ho ba yung dinaanan natin? Alam niyo nung unang panahon, di namin nadadaanan yan. Bakit? Kasi laging may sinasalvage dyan. Laging merong ginugurgur dyan. Ganon ho katindi sa Davao. Pero nung naging presidente na si FPRRD, si Tatay Digong, tawag din nila Tatay Digong, wala nang ganyan. Kaya mahal namin ng mga Duterte dito sa Davao. Pero yung sila Auntie Claire, palibhasa wala silang Davao. Meron sila bangag. Under oath, it was done under oath. So, magagamit yun. So, it's for Attorney Kaufman how to debunk those. Anyway, yung mga ano na yan, syempre argumento ni Auntie Claire yan, kwento mo yan, bida ka dyan, magagawa namin. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat, wag ho kayong magpalokot, magpabudol sa mga siraulo sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Mahalin ho natin ang Pilipinas.